Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Sabi ng mga nagda-diet, life without rice. Sa Ebanghelyo ngayon, makita natin na sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay mula sa langit. Ang hindi kumakain sa aking laman at dugo ay walang buhay." Malala ko yung sinabi ni Willie Revillame na ang taong walang abs ay walang pera. Sabi ko naman, ang taong walang Diyos, walang Kristo, ay mahirap pa rin. Marami tayong gustong baguhin sa ating buhay. Gusto nating maging malusog, kaya ang dami nating tinatanggal sa buhay natin na pagkain at pinapakain natin at inaalaga ng katawan natin ng maayos. At gumaganda nga naman. At nakakalimutan natin kung minsan magandang ang ating katawan pero hindi maganda ang kalagayan ng ating kaluluwa o espiritu, ay hindi pa rin maganda ang ating pakiramdam. Kaya nga kung minsan kahit na napakaganda ng ayos mo ng katawan mo, pero bakit depressed ka pa rin? Bakit malungkot ka pa rin? Dahil may kulang. Dahil yung iyong kaluluwa, ang ating kaluluwa, espiritu, ay maaring hindi malusog, malnourished, payat. Kaya sabi ni Jesus, kung wala ako, kung hindi niyo ako kakainin, wala kayong buhay. So no eat, no life. Sabi nga, kaya nga kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa atin ngayon, na kainin natin, tanggapin natin ang banal na komunyon sa banal na Eucharistia. Magsimba tayo dahil dito tayo umuhugot ng ating lakas. Dito tayo umuhugot ng ating pag-asa, ng ating kagalakan. Maganda na yung malusog ka sa pangatawan, malusog din ang iyong kaluluwa. Ibig sabihin, ikaw ay malusog sa iyong buhay at magiging inspirasyon ka para sa iba. Ito ang hamon ng Diyos sa atin ngayon, na balansehin ang lahat, lalong-lalo na tanggapin natin ang Diyos sa ating buhay upang tayo ay maging malusog lagi. Ang buhay ng Diyos ay mapapasa atin sa tuwing tayo ay tumatanggap sa Kanyang dugo at katawan. Kapatid, mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe sa atin. Pagkalat natin ang ating mabuting balita, magsimba po tayo. God bless and God is good.